ang kasama natin. Siya yung mensahero. Amen. Diba? Siya yung nagbibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Amen. Ang mensahe natin ngayon, tuloy niya na pinamagatanto na the power of prayer in the home. Amen. Kasi pagdating sa prayer, marami na natutulog. Amen. Nawa hindi kayo matulog. Kasi marami nang hihintay sa pagdating sa prayer eh. Lalo pag pagod, nananalangin, ganyan. Talagang temptation na ano. Kaysa sa salita ng Diyos, parang ano din yun eh, parang inahamon, hinihilin pa tayo, gano'n. Ngayon, dito sa Matthew yung kaninang binasa, sa 18 verse 19 to 20. Yung Bible dun sa amin, iba yung version eh. Parang hindi mo makita yung panalangin, salita ng panalangin. Ibang version eh. Pag binasa mo yung buong tumatalakay siya dun sa may nagawang kasalanan, parang gano'n, na kailangan may mag-witness, gano'n. 2 or 3 gather, diba, in your name. Pero sa ibang version, meron siguro panalangin, yung nabigkas doon, panalangin. Pero panalangin ba, bisa natin na hiniling, parang hiningi sa pangalan ko, parang dalangin rin yun. Yun. Kaya sabi niya doon, sa Tagalog, babasahin ko ulit, sabi niya, tandaan ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman sa pananalangin, ito'y pagkakalob sa inyo ng Ama at sa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkatipon sa pangalan ko naroon, ako ang kasama nila. Sa pamilya, yun ako kasi family, family, tapos yung buong month of March, strength or pagpapalakas sa pananampalataya. Pag ang isang pamilya na walang talaga ng panalangin, walang patutunguhan, yung gano'n. At nasa pamilya din, dito galit sa saitan kasi pag sa pamilya nagsisimula eh. Ayaw niya na ang buong pamilya maligtas o ang pamilya ay magtagumpay, ano doon pag sa pamilya. Kaya inangkop yung itong topic na to, bakit sa pamilya